water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is your Gem Ini, your tarot reader. Salamat sa pagsuporta at sa pagsubaybay ng mga videos na ina-upload natin sa ating channel. Water sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may-encounter mo. Give me your energy, water sign. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Water sign, maaring ito makonsider mo kung sakaling ma-encounter mo ang ganitong sitwasyon. Water sign, give me your energy. Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign. You have King of Swords. An air sign, Gemini, Libra, Aquarius. You have the Empress. Ten of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Two of Wands, and a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and the Sun. Water sign, para may gusto kang gawin sa buhay mo ngayon. Para may gusto kang tahaking landas na maaring bago ito para sa'yo. Maaaring ito ang simula para magtuloy-tuloy yung success, opportunities, blessings, hope. There's hope, passion sa buhay mo. Para ngayon mo na-realize na you deserve something better. So you find ways para makuha mo yung nararapat para sa'yo, pinursu mo yung passion mo. Yung alam mo sa sarili mo na ito yung deserve mo, ito yung magpapasaya sa'yo, ito yung magbibigay sa'yo ng motivation. Ngayon, this time, career man yan, love life man yan, business man yan, itutuloy mo na. Para ngayon ka nagkaroon ng courage na gawin yung mga bagay na nais mong gawin, na matagal mong inasam na gawin. You will find fulfillment in your life. Fulfillment kasi nagagawa mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Ito yung magbibigay sa'yo ng new birth, new opportunity, new hope. Diba? Maaaring matagal mo itong pinag-isipan, matagal mo itong pinagplanuhan. You have King of Swords. Alam mo na may sistema ka na. Alam mo kung ano yung gagawin mo, alam mo yung patutunguhan mo, alam mo yung tinatahak mong landas. Like the Empress, you deserve this kind of energy, you deserve this journey sa buhay mo kasi passion mo to dito ka masaya. Usually, yung mga bagay na ginagawa natin sa buhay, pag masaya tayo, hindi tayo nakakaramdam ng pagod, ng lungkot, ng problema. Kasi masaya ka na ginagawa mo yun. Kasi passion mo yun desire mo yun. Kaya yung pasok ng blessing sa'yo, tuloy-tuloy, kasi hindi ka nakakaramdam ng pagod. Hindi ka nag-a-attract ng negative energy, kasi puro positive ang ina-attract mo. Kasi masaya ka na ginagawa yon. Kung ano man yan. Career, sa business, investment, a new opportunity, pinag-aaralan mong mabuti. Kasi yun ang passion mo. Tignan natin, water sign. Ace of Cups. A water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Eight of Wands. A fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. King of Cups, a water sign. Four of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and Queen of Cups. A water sign again. I'm seeing here a relationship. Tingin ko you're having alam mo parang settle down with someone. A marriage, a contract, an agreement, a proposal. Tingin ko parang ready ka na. Tingin ko ready ka na for a long-term commitment with someone. You know why? You have King of Cups and Queen of Cups. You are meant to be with this person. Tingin ko, this passion of yours, water sign, is to be with the person you love. To be with someone. Kaya nakita natin there's hope, there's sun, there's a new birth. You will have a new beginning with the person you love the most. Kakaroon ka ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong blessings. Kasama yung taong mahal mo. King, Queen, Cups, di ba? Emotions, feelings, new hope, new beginning. This is your passion, yung bumuo ng sariling pamilya. Nakikita ko na
ito yung tinatahak mong landas. May career ka, may business ka, pero ibang level. Itong new beginning, new journey na gagawin mo. Kasi alam mo na, parang ngayon, kaya mo nang bumuo ng sarili mong pamilya. Meron ka ng sapat na kakayahan para mag-settle down. Diba? Ace of Cups. You are sure, sigurado ka sa feelings na nararamdaman mo. Overflowing love. Alam mo sa sarili mo na ito yung dapat para sa'yo. You deserve this energy. Kaya itutuloy mo. Diba? Walang hesitation. Walang humahad lang. Kasi alam mo na ito yung nakaplano sa'yo. Ito yung nararapat for you. Kaya gagawin mo ito with the speed. 8 of Wands. Mabilis mong gagawin or magte-take action ka with this new journey na tinatahak mo. Tuloy-tuloy. Walang bakal, walang hindrance, walang hahadlang sa desisyon na gagawin mo, sa plano na gagawin mo. You have 10 of Pentacles and King of Cups, di ba? Gaya na sabi ko, alam mo sa sarili mo na ready ka na bumuo ng sarili mong pamilya. Kaya walang hesitation. Tuloy-tuloy. I'm very happy for you, water sign. You have 2 of Wands and 4 of Swords. Pinagnilay-nilayan mo. Pinag-isipan mo mabuti. Kasi alam mo, this is some kind of a big change sa buhay mo. Hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Yung pagkaroon ng sarili mong pamilya, malaking hakbang yan. At hindi yan basta-basta. Pero tingin ko you are ready kasi pinag-isipan mo mabuti. 4 of Swords. Pinag-isipan mo, pinagplanuhan mo mabuti to pursue this big change sa buhay mo. Kasi you are ready to have this new beginning with the person you love. Yung taong nagbibigay sa'yo ng happiness, hope, sunshine, new beginning. Yung taong gusto mong makasama habang buhay. That's a sweet energy, water sign. Tignan natin ang masasabi ng angel guide. Ituloy-tuloy mo lang kung ano yung plano mo sa buhay mo. Kasi nakikita ko na pinag-aralan mo mabuti. Hindi ka basta-basta nag-decide sa sarili mo na dahil gusto mo lang na magkaroon or mag-settle down, magkaroon ng sariling pamilya, gagawin mo na. Minsan kailangan nating i-consider yung mga factors na maaaring makaapekto sa mga plano natin. Lalo na ang plano mo is some kind of malaki ang impact sa buhay mo. Talagang magto-turn around kung ano yung naging routine mo. Dati na single ka, na nakatira ka pa sa pamilya mo, ngayon, bubukod ka na. That is something na kailangan mong pag-isipang mabuti, yung mga factors na makaka-apekto sa'yo financially, emotionally, spiritually. Ready ka na. Tingnan natin ang masasabi ng angel guide for your energy, water sign. Compromise, di ba? Ngayon, bumubuo ka ng sarili mong pamilya. You have to consider to have this compromise. Kailangan, alam mo ang salitang compromise, lalo na pag magsisimula ka sa bagong buhay, sa new journey ng buhay mo, sa next level ng buhay mo. Ang compromise is something na hindi ka nagpapatalo naman, hindi ka nagpapadala. Compromise is something na parang you are matured enough to know kung kailan ka magko-compromise sa isang sitwasyon. Meditation brings answers, di ba? Tingin ko, you already meditated. Nakapagnilay-nilay ka na with 4 of Swords. Napag-isipang mo mabuti kung kaya't yung answer na gusto mong makuha, tingin ko nakuha mo na, kaya you're pursuing it. Kung hindi man, meditate. Try to meditate, contemplate, pag-isipan, pagnilay-nilayan yung mga gagawing hakbang. Ikaw ang makakapagsabi, water sign, kung ready ka na, kung handa ka na. Ikaw lang ang makakapag-decide para sa sarili mo at sa buhay mo. Recovery. Diba? Try to recover yourself. Try to consider the things na maaari makaapekto
sa desisyon mo sa buhay. Para alam mo na ang gagawin kung sakaling ma-encounter mo ang ganong scenario. It's a no. Maybe may mga bagay na may mga factors na maaaring makakaapekto pero nasa sa'yo kung ipapadala ka or magiging big factor yon sa desisyon mo. Improving health. Meaning to say, unti-unti, kung siguro sa simula, parang di mo alam kung anong hakbang ang gagawin, pero it's okay, improving health, unti-unti. One step at a time. Diba? Mararating mo rin yung mga pangarap mo, yung mga nais mo makamit sa buhay mo. Alamin natin ang maibibigay na advice from Oracle Guide for your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Minsan, it's a no. From Angel Guide, may mga reason kung bakit it's a no. Maaaring meron kang mga kailangan pang gawin or kailangan pang pagpaplano na pag-isipan bago ka mag-take ng final decision. Tingnan natin. Ano ang bibigay na advice from Oracle Guide? For water sign, give me some message. Cancer, Scorpio, Pisces. Communication is key, di ba? Pag-usapan, pagplanuhan, wag mong sarilinin yung desisyon mo sa buhay. Hingi ka ng advice sa ibang tao na mapagkakatiwalaan mo para hindi ka magkamali sa desisyon na gagawin mo. I'm not saying na mali yung desisyon na pag-settle down, pero kailangan yung mga factors na makakaapekto sa desisyon mo, sa pag-move forward mo with your person, is something na okay na spiritually, mentally, financially. Para walang maging problema sa connection nyo. A personal issue reaches resolution, di ba? Kung ano yung pagdadaanan mo, normal lang yan. This is a big change na mangyayari sa buhay mo. So, kailangan ma-overcome mo. Malagpasan mo yung challenges. You are very close to achieving your goal, di ba? Soon enough. You will have what you desired. You will have the passion. You will have this kind of opportunity na pinapangarap mo. Adjustments are required. Once na makamit mo yung nais mo, once na magkaroon ka ng new beginning with your person, adjustments are required. Try to compromise. Kung may mga hindi na pagkakasunduan, communicate it clearly para maging smooth sailing ang transition mo to the next level of your life. A time to give rather than take. Diba? Improving health. This time, you are ready to give rather than to receive. Handa ka na. Na bumuo ng sariling pamilya, mag-settle down, have it with the person you love. So thank you, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.